Naman para sa vibrato loads. Kung napapanood yung mga videos ko, no, kahit sa YouTube, hindi tayo nagtuturo ng mga bagay na komplikado, especially for beginners, kasi hindi nyo pa kailangan to, no? Kasi yung vibrato comes in very late. Usually, pag Suzuki yung gamit mo, ako personally, book 3, early parts ng book 4. Sinasabay ko siya sa pag-aaral ng shifting. Okay? So, kung marunong ka na mag-shift, doon ka pa lang dapat matuto mag-vibrato. Hindi to beginner technique, no? Bilang beginner, pag nagsisimula ka pa lang, ang una mong gagawin ay magpaganda ng tunog. Focus ka sa bowing, focus ka sa tamang intonation. Kasi nakakasira ng intonation yung vibrato in a way, no? Kasi pag nag-vibrato ka, nagfa-fluctuate yung sound. So pag nagfa-fluctuate yung sound, nag-up and down yung tono mo. So hindi ka in tune. So ginagamit yung vibrato pampaganda lang. Pero kung pangit yung pagtugtog mo, hindi siya gaganda kahit anong gawin mo, no? So if you wanna learn vibratos, have a good tone, try to play in tune as much as possible. And then, once you are done with shifting, or habang natututo ka ng shifting, doon pumapasok yung lessons in vibrato. Okay? Kasi yung movement na gagawin sa vibrato is the same with movements sa shifting. Ang pinagkaiba lang ng vibrato sa shifting is fix yung points ng daliri mo. So, ang vibrato, nag-up and down yung galaw, nag-slide yung kamay mo, pero naka-fix yung point, no? So, example, yung daliri ko, pag nakaganyan, and then gumagalaw siya. So, up and down. Yung movement. Ngayon, kapag sinabihan ka ng nagtuturo sa'yo na alug-alugin mo lang, ay, huwag ka naman maniwala dyan. So, walang vibrato na ganito yung movement. Usually, it's forward and backward. Okay? Yun lang yung may isasuggest ko. Pero don't focus on it hanggat hindi ka pa talaga marunong tumugtog ng ayos. Kasi, hindi niya mapapaganda yung tunog mo or yung quality ng sound kung hindi pa siya maayos talaga. So, instead na makatulong siya, is lalo lang papahirapan yung buhay mo. Okay? Because pag nilagyan mo ng vibrato yung mga notes mo, madali ka mawawala sa tono. Kapag hindi pa stable yung hand mo, lagi kang off-tune. No? May possibility din na umalog yung violin. Pag umalog yung violin, papangit na yung bowing. So, maraming problema na lalabas. Marami ka pang kailangang ayusin bago mo ayusin yung vibratos. So, as much as possible, yung vibratos, ituturo siya sa mas advanced na. Okay, ako, I think natuto ako kahit nag-start ako 6 years old. Parang mga 9 or 10 na ako naturuan mag-vibrato. Because, ayos ko na yung some of my techniques, no? Hindi pa siya perfect, pero kaya ko na siyang gawin ng consistent. So, pag nandun ka na sa level na yon, tsaka mo pa lang to isipin, no? Kahit na yung mga nagsi-self-study, hindi mo kailangan ng vibrato para gumanda yung sound. Para gumanda yung sound, mag-practice ka ng tamang tone production. And then, vibrato comes in almost last, no? Syempre, marami pang ibang techniques after that, mga extended techniques kung tawagin. Pero yung vibrato sa overall playing, last na yan, pinapasok. Huwag nyong ilagay sa isip nyo na, kailangan matuto ko mag-vibrato para gumanda yung tunog. Kasi ganun yung misconception, no? Ganun yung sinasabi ng mga hindi naturuan na, sige, alugin mo lang. Ako din, nung bata ako, sinasabihan ako dati ng mga mas makakatanda sa akin na, basta alug-alug, ganyan lang. But in reality, it's more than that, no? Maraming technique na kailangan. And maraming movements na dapat ma-secure bago mo siya gawin. And I'm not saying na wag mo siyang gawin, pero make sure na nagpo-progress ka muna. Yung mga prerequisites, kumbaga. 'Di ba? Sabi ko nga, yung violin parang math. Hindi ka pwedeng
multiply kung hindi ka muna marunong mag-add, 'di ba? Hindi ka muna pwedeng mag-add kung hindi ka marunong magbilang. So may steps. So dahan-dahan. Hindi natin pwedeng gawin siya ng biglaan. It's very complicated to actually teach you on a video lang. Kasi hindi mo ko rin na makikita kung tama yung ginagawa mo. It might look the same, but ang ending baka iba yung ginagawa mo. No? So, pinakamaganda pag mag-aaral ka ng vibrato sa harap mismo ng teacher, face to face. Direct yung feedback, no? Or kahit online, madali kang makokorek.